Huwag kang matakot, ako ito. Hindi lahat ng bagyo ay tanda ng mali ka. Minsan, patunay lang na sumusunod ka. Sabi sa Matthew 14:27, "But immediately Jesus spoke to them, 'Be of good cheer, it is I, do not be afraid.'" Marahil ang tanong natin minsan, bakit sumunod naman tayo pero may bagyo pa rin? Una, dahil ang pagsunod ay hindi exemption sa hirap. Si Jesus mismo ang nag-utos sa mga alagad na sumakay sa bangka at doon pa sila inabutan ng bagyo. Pinapakita dito na hindi palaging matiwasay, maganda ang nangyayari sa atin dito sa mundo kahit na sumunod naman tayo sa Diyos. Merong plano ang Diyos na hindi natin alam. Kaya minsan, kahit sumusunod tayo, may mga pagkakataon na merong bagyo pa rin sa buhay. Pangalawa, dahil may mga bagyong hindi para pigilan tayo, kundi para ipakilala kung sino ang Diyos sa atin. Hindi pa nila nakita si Jesus na naglalakad sa tubig bago ang bagyong iyon. Kung walang bagyo, hindi nila may kilala si Jesus sa paraan na yon. May mga bagay tungkol sa Diyos na hindi natin makikita sa tahimik na dagat, kundi sa gitna ng bagyo. Ikatlo, dahil ang tiwala natin ay madalas masyadong nakabase sa resulta, hindi sa presensya. Ang gusto natin, sumunod ako, kaya dapat maayos na. Ang ginagawa ng Diyos, sumunod ka at ipapakita ko kung sino ako sa gitna ng hirap, sa gitna ng bagyo. Ang pagsunod ay hindi tungkol sa mabilis na ginhawa, kundi sa mas malalim na pagkakilala sa Diyos. Ang talatang ito ay nangyari habang nasa gitna sila ng bagyo na mga alagad. Mahalagang tandaan na si Jesus mismo ang nag-utos sa kanila na sumakay sa bangka. Ibig sabihin, hindi sila nasa bagyo dahil sa maling desisyon. Nasa bagyo sila dahil sumusunod sila kay Jesus. Habang pagod, madilim at takot sila, lumapit si Jesus. Hindi agad para patigilin ng hangin o yung bagyo, kundi para ipakita ang kanyang presensya. Ang unang sinabi niya ay hindi solusyon, kundi katiyakan. Nandito ako. Ako ito. It is I. May mga pagkakataon sa buhay natin na mahirap kahit tama ang ginagawa natin. May mga sitwasyon na sumusunod naman tayo sa Diyos pero parang mas magulo pa ang paligid. Ang tanong ay hindi paano ko aayusin ang bagyo. Ang tanong ay, sino ang kasama ko sa gitna ng bagyo? Ngayong linggo, piliin nating magpatuloy sa pagsunod. Hindi dahil kontrolado natin ang sitwasyon, kundi dahil kilala natin ang Diyos na kasama natin. Ito ang katanungan natin ngayong araw. May mga pinagdaan ka bang bagyo na napagtagumpayan mo, hindi dahil maganda ang naging kinalabasan, kundi dahil alam mo, kasama mo ang Diyos.